Sa punto po ito, makakausap natin si Executive Director Minda Manantan ng National Meat Inspection Service. Dr. Manantan, magandang tanghali po. Si Rafi Tima po ito at live po kayo sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Rafi. Salamat at na bigyan mo kami ng pagkakataon na makapagpaliwanag. Opo, kasi po kaliwat kanan na nga yung ginagawa niyong inspeksyon at pagkukumpiska dun sa ginagawang ng NMIS laban sa mga mishandled na frozen meat. Ito po ba may paabiso na sa mga palengke na ganito yung inyong mga gagawing proseso para hindi masira yung inyong mga tinitindang karne, pero lumalabag pa rin po ba sila? Oo, noong siguro mga 3 linggo, 4 na linggo na nagdaan, nakakapagpadala kami ng sulat sa lahat ng ating mga mayor, no? Local chief executives. At pinapaalalahanan natin sila na itong Kapaskuhan, alam mo, ang tawag nga namin dito, Oplan Pasko na naman, ano? Kasi ito talaga yung height ng pagtitinda ng karne sa mga palengke. At dahil sa kabilis nung benta, kung minsan nakakalimutan nila na may mga alituntunin na dapat sundin. Para po sa kaalaman ng mga nagtitinda sa palengke at ng publiko, paano po ba talaga yung proper handling o paraan ng pagtitinda ng mga frozen meat? Oo. Napakasimple, Rafi. Ang sinasabi lang natin, keep frozen meat frozen. So ang ibig sabihin, kahit naman sa ating mga mamimili, no, dapat hindi yung labas tapos isoso and then ipapatigas ulit, i-freeze. At sa ganitong pamamaraan, lumalaki yung risk ng contamination. So ang sinasabi natin, kung ang binebenta mo ay frozen, dapat nakalagay ito doon sa controlled temperature environment, no? So pwede yan na freezer, pwede yan na display case na may pampalamig, yung mga ginagamit sa supermarket. So, ang stand ng NMIS, kung wala ka ng mga ganitong equipment, huwag ka magtinda ng frozen. Yun lang. Yun po kasi yata ang dinadahilan nung yun lang nagtitinda dahil sa bilis. Nabanggit niyo po kasi na kanina, medyo mabilis nga yung benta ng mga karne ngayon. Sa bilis daw kasi ng benta nila, kailangang ilabas nila para makita ng kanilang mga customer. Pero mali pala itong ganitong kagawian, Doctor. Oo, Rafi, kasi nakita mo, no? Lalong-lalo na mainit dito sa Pilipinas, hindi naman tayo katulad ng mga temperate countries na yung temperatura nila malapit doon sa refrigeration temperature. Sa atin, kung medyo lumabas na yung araw, ang bilis na nung pag-thaw, tapos kumakatas. Yung katas ng frozen meat na yan, habang ito ay thawing, ito yung very favorable medium para sa pag-multiply ng bacteria. So, ang sinasabi natin, dapat yung punto na hindi kakatas yung karne. Bukod po dun sa ginagawa niyong pagkukumpiska, meron ho ba nag-iikot na mga miyembro ng NMIS para paalalahanan lang muna sila? Siguro at the start of the hour ng pagbibenta nila, paalalahanan nila, ibalik dun sa mga freezer nila itong mga karne. At kapag hindi talaga, kukumpiskahin na at mawawala na yung kanilang kita. Ang talagang may mandato, Rafi, sa pagbabantay ng mga palengke ay ang ating local, yung mga pamahalaan lokal, no? Kaya nga, ang una namin ginawa, bago tayo pumasok ng Disyembre, nagpaalala na kami sa mga mayor. Nagpadala rin kami ng mga tarpaulin, mga malalaki ito, medyo malaking gastos, para paalalahanan yung mga nagtitinda at mga consumer. Yung pag-e-enforce, gusto ko lamang sagutin ay liwanagin, katulad ng nangyari sa Tarlac, ang talagang head ng team, yung raiding team, ay City Veterinarian ng Tarlac City. Yung NMIS Regional Office, tinutulungan yung LGU na paano yung pagpapatupad. Pero ayon sa batas, yung LGU ang may mandato nito. At siguro paalala na rin ito sa mga customer, hindi ba, na kapag nakalabas na yung mga frozen meat, huwag tangkilikin. Ganun ho ba yung panawagan ninyo? Tama, Rafi. Yung consumer na mapanuri, yan yung ligtas sa kapahamakan eh. Yung mga iba kasi nating mamimili dahil sa medyo may kamurahan yung frozen, no? Kasi bulto-bultuhan yan, ano? So dahil mura, yun ang natatangkilik nila. Hindi namin sinasabi na bawal bumili ng frozen. Siguraduhin lang nila na pag frozen pa rin yung karne.
Opo. Huwag pabayaan na nainitan, kumatas, at nakabuyangyang sa ating mga palengke. Teka, sa dami na po nung mga nakumpiskang mga karne, saan ho ba dinadala nga palang mga ito? Oh. Complete documentation tayo. Yung sa Tarlac City, ang report sa akin, dinala sa slaughterhouse compound, inilibing ito. Inimbitahan nga natin yung inyong field reporter para makuhanan ng retrato. Makita niya kung paano yung sistema ng disposal. So ibinaon po ito sa lupa? Sa Tarlac City Slaughterhouse Mhm. compound. Compound kasi medyo malawak yung kanilang pwede pa. Dito sa Metro Manila, tanong din kanina ni Arnold Clavio, sinulatan na nga namin siya. Ito ay yung nakumpiska sa Quezon City na dala sa rendering plant dito sa may Green Sea rendering facility. So considered spoiled na po kasi ang mga ito kapag nakumpiska na po ninyo? Hindi lang, talagang hindi na natin papayagan. Kaya nga natin kinukumpiska kasi nandun yung risk, di ba? Okay, may iba naman po tayo ng kaunti. Meron na po ba kayo na monitor pa rin mga botcha na ibinebenta dito at least dito sa Metro Manila? Oo. Ang narinig ko ang report sa akin, doon sa nakumpiska na frozen sa Tarlac, parang may kasama, may nahuli rin na botcha. Pero kumpara po sa mga nakarang taon, kumukonti na ho ba yung mga nagbebenta ng botcha ngayon? Yung nahuhuli namin, siguro nagkaka-epekto na yung ating mas mahigpit na batas. Kasi last year, nagpalabas ang ating Kongreso, inaprubahan ni President Noy. May kulong na ngayon Dati kasi kumpiska lang kami ng kumpiska. Ngayon, pwede na tayong magpakulong. So siguro may nakaakibat na takot, no? Opo. Panghuli na lamang po, ano po yung tips o pag-iingat na maipapayo ninyo sa publiko sa pagbili ng karne, lalo na ngayong magpapasko na nga, mapa-frozen man o hindi, itong karning kanilang binibili? Oo. Tapi ang palagi kong panawagan sa ating mga mamimili, maging mapanuri. No? Tingnan nila, kilatisin nila yung kanilang binibili. Pangalawa, kailangan meron talaga, importante yung may suki. Yung bang alam mo kung saan kinakatay na bahay katayan yan, alam mo na yung kanyang handling. Kasi yung ating mga tindera, hindi dapat yung nakasakay sa jeep. Yung bang maya-maya nawawala. Hindi dapat bumibili doon sa mga nakabilao, nasa gilid-gilid ng palengke. Dapat may pwesto. Para lang sa ganon, kung may naging problema, mababalikan natin. At may examine natin yung nabili na karne. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat, Rafi. Yan po si NMIS Executive Director Minda Manantan. Magandang tanghali po sa inyo.